Ka-Express, isang makasaysayang kabanata ang nakatakdang isulat sa Philippine sports history habang opisyal nang kinumpirma ang pagdaraos ng kauna-unahang WTA 125 Philippine Women's Open mula January 26 to 31. Sa unang pagkakataon, ang Pilipinas ay magiging host ng isang elite-level professional women's tennis tournament at hindi lang ito simpleng hosting role, isa itong deklarasyon na handa na ang bansa na maging bahagi ng global tennis map. Ang venue ay ang iconic Rizal Memorial Tennis Center, isang lugar na puno ng alaala, pawis at pangarap ng mga atletang Pinoy na ngayon ay muling sisigla sa ilalim ng international spotlight. Pero ang tunay na dahilan kung bakit sumabog ang balitang ito sa social media at sports circles ay ang kalidad ng mga manlalarong darating sa Manila. 11 sa top 100 ng WTA rankings ang kumpirmadong sasali. Isang bagay na bihirang mangyari sa isang WTA 125 event. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang agad nagpainit ng diskusyon, ang Chinese star at world number 43 na si Wang Zhenyu. Para sa maraming fans, ito ay hindi lang bastang malaking pangalan, isa siyang familiar na kalaban ni Alex at ang posibilidad ng kanilang rematch sa sariling bakuran ay sapat na para tawaging ginulat ang mundo ang sandaling ito. Nakareserba na ang wildcard slot para kay Alex Ayala, ang kasalukuyang world number 49 at pride ng Philippine tennis. Bagamat ang kanyang actual na paglahok ay nakadepende pa rin sa magiging takbo ng kanyang kampanya sa Australian Open, malinaw ang mensahe ng WTA at ng organizers. Si Alex ang sentro ng event na ito. Kung hindi siya tatama sa second week ng Melbourne, asahan ang isang makasaysayang homecoming. Sa unang pagkakataon, ang isang Pinay na nasa top 50 ng mundo ay lalaban sa sariling lupa, laban sa ilan ng mga pinakamagagaling sa planeta. Ang posibleng rematch kina Wang Zhenyu ang inaabangan ng marami at may dahilan kung bakit. Kamakailan lang sa Auckland, New Zealand, muntik nang mapatalsik si Alex ni Wang sa isang 3-set semifinal thriller na umabot sa sukdulan ng tensyon. Naging dikdikan ang laban, puno ng momentum swings at napakita si Alex ng maturity at tapang laban sa isang Olympic silver medalist na may mas mahabang karanasan sa tour. Bagamat natalo siya sa huli, malinaw sa lahat na hindi na basta underdog si Alex. Ngayon, kung magtatapat sila muli sa Manila, may bagong elemento na papasok, ang home crowd, ang init at ang emosyon ng paglalaro para sa bansa. Hindi lang si Wang ang banta sa Philippine Open, ang field ay parang mini Grand Slam draw sa lakas at lalim. Naroon ang German veteran na si Tatjana Maria, ang world number 42 at dating Grand Slam semifinalist. Nakilala sa kanyang kakaibang slice heavy game. Sa kanilang head-to-head, may 4-0 lamang si Maria laban kay Alex, dahilan kung bakit ang posibleng pagtatakbo nila sa Manila ay tinuturing na isang ultimate revenge mission. Kasama rin sa mga pangalan ang Croatian star na si Donna Vekic, isang dating top 20 player na palaging nagbibigay ng mahihirap na laban kay Alex, at si Lulu Sun na New Zealand na minsan nang tumalo kay Alex at may larong kayang gulatin kahit ang mga mataas ang ranking. Ang presensya ng mga manilarong gaya ni Camila Osorio, Yu Yuan at Solana Surya ay patunay na seryoso ang WTA sa paglalagay ng Pilipinas sa tennis calendar. Hindi ito token event o eksperimento lamang, isa itong strategic move at malinaw na nakikita ng international tennis community ang potensyal ng bansa. Hindi lang bilang market, kundi bilang breeding ground ng world-class talent. Ang Rizal Memorial Tennis Center ay sumasailalim sa mga major refurbishment, ina-upgrade ang courts at facilities para umayon sa WTA standards. Para kay Alex, ang Philippine Open ay higit pa sa isang tournament, isa itong simbolo ng kanyang pag-angat at ng bagong yugto ng Philippine tennis. At dahil sa kanyang pagpasok sa top 50, may posibilidad na siya ang maging highest ranked player sa draw kung hindi siya aabot sa second week ng Australian Open. So ibig sabihin, posibleng siya ang top seed sa sariling bansa, isang sitwasyong halos hindi maisip ilang taon lang ang nakalipas. Ang Philippine Open ay maaari maging entablado ng kanyang kauna-unahang WTA title at kung mangyari yun, ito ay magiging coronation moment hindi lang para kay Alex, kundi para sa buong bansa.
May isa pang mahalagang factor na hindi dapat baliwalain ang klima ng Manila. Ang January heat at humidity ay kilala bilang silent killer para sa mga dayuhang manlalaro, lalo na ang mga sanay sa mas malamig o controlled environments. Habang sina Wang Zinyu at Jana Maria ay may karanasan sa iba't ibang kondisyon, ang Manila humidity ay ibang klase ng kalaban. Para kay Alex na lumaki at nagsanay sa Pilipinas, ito ay isang natural na bentahe. Ayon sa mga data, mas mataas ang kanyang win rate sa mahabang laban na tumatagal ng higit sa 2 oras sa ilalim ng matinding init. Kung titingnan ang mga posibleng kalaban, isa-isa, malinaw na bawat isa ay may sariling panganib. Si Tatiana Maria, sa kabila ng kanyang edad, ay isang tactical mastermind na kayang sirain ang ritmo ng kahit sinong agresibong player. Ang kanyang slice game ay isang mental at physical test at si Wang Zinyu ay may flat, powerful strokes at kasalukuyang nasa peak ng kanyang momentum matapos umakyat ng malaki sa rankings. Pero sa mas mabagal na courts ng Rizal Memorial, maaring mawala ang counting bisa ng kanyang power, bagay na maaring samantalahin ng depensa at counter-punching ni Alex. At si Lulusan, sa kabilang banda ay may mabigat na serve, pero sa mabigat na hangin ng Manila, ang kanyang armas ay maaring maging mas predictable. Well, sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamalaking pwersa ng Philippine Open ay hindi matatagpuan sa rankings o stat sheets. Ito ay ang emosyon at suporta ng home crowd. Ang home court magic ay isang bagay na paulit-ulit nang napatunayan sa sports at para kay Alex, ito ay maaaring maging decisive factor. Nakita na natin kung paano siya nag-level up kapag ramdam niya ang suporta ng mga Pinoy mula sa juniors hanggang sa Grand Slam stages. Sa Manila, bawat punto ay magiging personal. Bawat rally ay may kasamang sigaw ng libo-libong fans. Well, sa huli, ang Philippine Open ay hindi lang tungkol sa 125 ranking points o sa $115,000 prize money. Ito ay tungkol sa isang bansa na muling naniniwala sa sarili nitong kakayahan sa world stage. Ito ay tungkol sa isang atletang Pinay na hindi lang nangangarap, kundi aktibong humuhubog ng kasaysayan. Sa January 26, ang Rizal Memorial ay hindi lang magiging tennis court, ito ay magiging coliseum ng pag-asa, tapang at pambansang pagmamalaki. Well, ang WTA 125 Philippine Women's Open ay higit pa sa isang tennis tournament. Isa itong makasaysayang sandali para sa Philippine sports. Sa sariling bakuran, may pagkakataon si Alex na ipakita na ang kanyang pag-angat sa top 50 ay hindi aksidente kundi simula ng malaking pamana. Sa harap ng world-class opponents at sa lakas ng home crowd, bawat punto ay magiging laban para sa bansa at ang Rizal Memorial ay magiging simbolo ng panibagong paniniwala. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.